Ayan, ito. Magbabasag tayo ng itlog. Meron ako na itong mallet. Banat. So, ayan. Pupukpukin ko lang tong itlog. Eh? Ito po. Ito po yung itlog. Balat ng itlog po ang pupukpukin ko. At hindi po kung anong itlog. Ito po. So, yan po. Yan po. Dudurugin nyo ng pino lang. So, pagkatapos yung madurog yan, ng pino, siyempre, pinuhin nyo. So, itong dinidigdig kong itlog na to, once kayo nagluto ng itlog, nagprito, pagkatapos mo siyang basagin, hugasan nyo lang po yung itlog. Tapos, lagay nyo sa isang plastic, na ganito, tabi nyo lang po, huwag nyo po itatapon. At malaki pakinabang po niyan sa mga nag-urban gardening katulad ko. Kung okay na at pino na siya sa palagay nyo, ayan po, ihahalo nyo na po siya dun sa lupang yun yung ginagawa. Dito po natin ihahalo. Ito po, may mixture na po to. Pag nakita nyo po, loam soil, ayan na po, may ipa, meron na rin po siya yung rice hull, yung kulay itim po, yung sinunog na ipa po rin yan. Ayan na po yan. Ayan na. So, halo na po siya. Yan po yung gagamitin natin lupa sa talong. Sabi lang po. Ito. Yung halo-halo tayo. Yung mga ino-orderan ko minsan ng mga kaya kung minsan po pipiliin nyo yung magandang ma-orderan nyo ng mga rice hull. Yung ipa ko po puro yan pa mismo. Maganda na orderan. Kasi medyo yung iba ho hindi ho magandang gumawa ng mga rice hull. Yan. Per kilo po binibili yan. Tapos nahaluan ng ganito. Yung mga malalaking uling ang inahalo nila, diba? Nasa kanila na po yun. Yung pandaraya ho sa kapwa, walang maidudulot na maganda sa negosyo, diba? Yun lang sa akin. Katulad yan, binayaran naman natin sila ng tama. Kaya dun sa mga mabibilihan nyo ng lalo na dito sa mga online app na napakalalaki, like kilala nyo naman po yung dalawa na yan, ang hanap po natin dito ay yung quality na ilalagay natin sa lupa natin, hindi yung quantity. Quality po so pagkatapos nyo pong dikdikin to, pagka may pino na, teka, pinuhin pa natin ng gusto. Hindi yan pag pino na, alas durog na. Ito, saka nyo po ibuhos na ganito yan. So yan po yun, saka nyo haluin maigi. Kompleto po itong na to. Meron din po tayong dyan yung coco peat.
Nilagay na rin po. Ito, nakahalo na rito. Kokopit po na pino, nudurog. Yan, yan. Kokopit po yan. Mga yan. Mga koko husk. Yan po. Halo po yan. Yan. Haluin nyo lang po. Sige. So, pagka yan po kasi ako nilalagay ko ito dito po meron po ako yung self-watering na. Yan po yung mga galon ko na makikita nyo, 8 and 10 gallons na ano, parang ganito po. Ito po kasi yan Ito naman yung mga kamatis ko po. Ano po. Yan yung mga kamatis ko po na nung nakaraan, dinag ko rin po, ay inarin ko pa rin to. Kinunan ko na ano yan Paano ko ginawa po yung mga yan. Ayun na po yung mga kamatis natin. Nakahilera na po. Ngayon dadagdagan ko na po ng lupa rin lahat yan. Yung mga yan. Yan po. Malaki na siya. At ako'y maglilinis din po rito ngayon Etong sa ilalim ng aking ampalayahan. Lilinisin ko po yan. At lalagyan ko na po ng table dito sa gitna. Ito naman yan sa aking mga naunang talong. Yung mga unang talong ko na sinubok. Titingnan po natin muna kung maganda tong variety na to. Kasi may mga iba-iba pong variety ng talong Pero ito sample lang. So sinubok ko lang po. Sige po. Yan po. Sa susunod po, medyo hahabaan ko na itong aking pagbibideo. At kung paano po itong mga, ito po yung variety ng kasimbagong talong ko na na itatanim. Yan po. Konti lang po yung tumubo sa kanya. Konti lang po. Kailangan ko na po silang i-transfer. At medyo na na po sila Kailangan ko na ilipat sila sa malalaking lalagyanan.